Good morning po sa ating lahat. Let me read in John chapter 4 verse 24. God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Let us pray. Heavenly Father, the creator of heaven and earth, our God that never changes, we praise and glorify you. Father, we thank you for this life, this wonderful day, a new opportunity to experience your love and grace. We ask for your forgiveness for the sins we have committed. We have nothing to hide from you, Lord, if we have fallen short of your glory. The times we have hurt others in our thoughts and actions. Cleanse us, Lord, from all unrighteousness. Help us to turn away from anything separates us from you. We believe that through your Son Jesus we are made new and we are forgiven. Lord, we thank you that you gathered us here. Thank you for every seat that has been filled. Thank you for bringing us here safe. We pray for protection of other church member who is not with us today. Father, we ask for your guidance. May our worship be pleasing to you. Help us to set aside our distraction and focus on you. Fill us in this sanctuary with your Holy Spirit, filling every heart with your peace and joy and undivided attention. Today, we lift up to you, Lord, our Pastor Dante. We ask you, Lord, for his guidance on teaching your word, that it may be a source of hope and transformation for all who hear it. Help him to remain rooted in your truth and empowered by the Holy Spirit. I also pray for his personal life, Lord. Strengthen his relationship with his family and help him to maintain a healthy balance between ministry and rest. We pray for the singers and musicians. May their music be a witness to your majesty and love. May everyone who listens will feel your presence and beauty in every note. Thank you, Lord, for the gift of talent you bestowed to them. May they continue to sing to the Lord with joyful noise, with song of praise. We pray for the multimedia, technical team, and Sunday school teachers of COG Bacoor. Bless them with creativity and unity. May their efforts bring glory and faithfulness through their service and spirit of worship. Lord, bless the efforts of each ushers as they create hospitable environment by welcoming and assisting each visitor member. May their smiles, words of a genuine expression of joy, by their actions reflect boundless love and compassion. Thank you for the freedom, hope, and carrying us through the moments we can't navigate on our own. For us to surrender it all to you, Father, because in you, all things work together for good. This morning, we're giving back all the glory, praises, and thanksgiving. Yours is the glory and the power forever and ever. In the mighty name of Jesus, our Savior. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning. Let's give thanks and sing to the Lord. Amen. Let's start with God. Songs of praise. Hallelujah. Giving praise. We recognize this song of praise. Let it go throughout the earth. Great and mighty King is God. They can see that the Lord is good. They can see that the Lord is good. Give thanks to the Lord.
thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of our praise. Rejoice, rejoice. Enter His gates with thanksgiving and praise. With thanksgiving and praise. With joyful noise, with songs of praise. Let it be known throughout the earth. Great and mighty is God. Taste and see that the Lord is good. Hey! Taste and see that the Lord is good. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of our praise. Rejoice, rejoice. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of our praise. Rejoice, rejoice. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of our praise. Rejoice, rejoice. All that we praise, all that we praise, all that we praise, we shout of joy. All that we praise, all that we praise, all that we praise, we shout of joy. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of our praise. Rejoice, rejoice. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of our praise. Rejoice, rejoice. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of our praise. Rejoice, rejoice, rejoice.
dahilan sa bawat ligaya at bawat ibig. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Diyos, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Walang sa'yo ay babantay. Diyos, sa buhay ko ika'y kumilos at tumabay. Walang sa'yo ay babantay. Diyos, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo ay babantay. Diyos, sa buhay ko ika'y kumilos at tumabay. Wala sa'yo ay babantay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat o Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Diyos, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo ay babantay. Diyos, sa buhay ko ika'y kumilos at lumabay. Wala sa'yo ay babantay. Diyos, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo ay babantay. Diyos, sa buhay ko ika'y kumilos at lumabay. Wala sa'yo ay babantay. Wala sa'yo ay babantay. Wala sa'yo ay babantay. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa umaga nito. Hallelujah. Hallelujah. Glory and honor to you. Sinabi nga po sa inyong salita sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Hallelujah. Buong buhay ko alay lang sa iyo, O Yahweh.
Buong buhay ko laan lang sa inyo, Jesus. Bawat tinig na sa puso'y nanggagaling at hikaing panaginip at hangarin. Buong buhay ko handog ko sa inyo, O Diyos. Buhay ko alay lang sa inyo, O Yahweh. Buong buhay ko laan lang sa inyo, Jesus. Bawat kilos at galaw at pag-ibig, sigaw ng kaluluwa ng isip at damdamin. Buong buhay ko handog ko sa inyo, O Diyos. Ang lahat sa aking buhay ay tanggapin. Italaga tutupin niyo ang panalangin. Buong buhay ko handog ko sa inyo, O Diyos. Ang lahat sa aking buhay ay tanggapin. Italaga tutupin ko ang panalangin. Buong buhay ko handog ko sa iyo, O Diyos.
tanging handog ang aming buhay, O Diyos. Sa iyo lamang, Panginoon. At patuloy kaming sasamba, pagpupuri sa iyo ng walang hanggan habang kami may lakas, may buhay. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Purihin ka, O Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagka sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagka sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas, kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Be the glory to God, be the glory to God, be the glory for the things He has done. His God, He has saved me. His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised
purihin. Tunay na dakila ang kanyang pag-ibig. Sa loob ng lubig, sa loob ay lubig. Ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Ulitin mo natin ulit. Ang Diyos ay purihin. Purihin mo ang Diyos. Ang Diyos ay purihin. Tunay na dakila ang kanyang pag-ibig. Sa lubog ng tubig, sa loob ay lubig. Ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Sa kanyang pag-ibig. Sa kanyang pag-ibig. Salamat o Diyos. Karapat dapat ng purihin, sambahin sa umaga ito. Give you back the glory, the honor sa iyo lamang po sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Hello. Let us pray for our tithes and offering. Let me read the Bible first. Luke, verse 6, chapter 38. Given it will be given to you, a good measure pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Let us pray. Lord God our Father, we thank you for the continuous blessing that you provided to each and every one here in the church. You are the provider who give us everything, what we need in our daily lives, to help us be faithful and to giving back to you what is yours. May the tithes and offering to be way to help sustain what the church needs, for the plans in building additional amenities to better serve the congregations. If there are times it's not enough to what is needed, we all know that you will make a way as always. Lord God, I know you always hear us. I know all of us here has its own prayer request for our daily needs, praying that there's also always to offer for our table, for our family. Help us sustain our monthly bills such as electric bills, water rentals, and the like. Many people think this is a problem because they are having a hard time allocating budget for those. Most of the time, we don't have enough money to cover those obligations. We also pray to you, Lord God, for school tuition fee so their children or brothers or sisters to continue their studies or at least be able to take their exams. For business to grow, to serve the people who need and to give back more to you. For hospitalization, who mostly less privileged people cannot afford to bring their sick family in there. May we humbly hear our prayers and answer it based on your purpose, time, and will. We again thank you so much for the grace for your blessings, regardless how big or small it is. In this way, we will be able to be the blessings to others. Through the name of Jesus, your Son, our healer, our Savior, and provider. Amen. To worry
pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Morning. Salamat po, praise and worship team. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at kung napansin niyo po yung ating PWD elevator or PWD lift elevator ay on process na. Patuloy niyo pa pong ipag-pray dahil on process pa rin yung ating permit at hindi po talaga magpo-proceed hanggat wala yung permit natin from the building official sa ating munisipyo. No? So kapag kayan po ay nandyan na, in 2 weeks time, meron na tayong elevator. Kaya yung ating pong mga senior citizen, pati yung kapatiran po natin, naka-wheelchair, ay hindi na sila mahihirapang pumanik dito at bumaba. So kaya pang senior citizen lang yon, ha? Yung mga bata, panaog na lang kayo sa hagdan. Iisang palapag lang naman. Anyway, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, sama-sama po kaming dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At minsan pa aming hinihiling na tulungan mo po kaming lahat sa pag-aaral namin ng iyong salita. Maintindihan namin ito, Panginoon, maisa-puso at maisa-gawa. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag, at ganoon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Salamat po, aming Ama, sa napakagandang pribilehiyo na ibinigay mo sa amin upang kami ay makaparito at magsama-samang sumamba at magpuri sa iyo at mag-aral ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. 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 Okay. Now, on your screen, medyo segue lang po ako ng konti ngayon. Papahinga muna tayo sa Leviticus. At ating pong pag-uusapan ngayon yung pong nakikita nyo sa screen na ang title nito ay We Are on a Mission Together. Bakit po ako sumesegue ngayon sa aking pong preaching? At nakita nyo yung subtitle, nakalagay dyan, Rediscovering the Power of Small Group Fellowship. Kasi po, sa darating na Sunday, September 7, first Sunday of the month, no? Berna. Ang bilis ng panahon. September 7, first Sunday of the month, next month, tayo po ay pupunta dito sa church ng mas maaga ng konti. Magsasakripisyo lang tayo ng isang Sunday lang po sa Sunday na darating, sa September 7. Kasi, ang time po ng ating gawain ay mag-i-start ng 8 o'clock in the morning. 8 o'clock in the morning. Pakisabi po doon sa katabi mo, 8 o'clock daw sa next Sunday. Oh. September 7 yon. Yan. O ikaw, makakalimutin ka na, matanda ka na, September 7. Pakisabi po doon sa katabi. Kaya, huwag kalimutan. 8 o'clock.
Bakit po? Bakit 8 o'clock? Kasi po, 8 o'clock, mag-start tayo ng registration. No? I-start tayo ng registration ng 8 o'clock hanggang 9 o'clock po yun. Kasi 9 o'clock ang start ng ating service. Yung ating, instead na 10 o'clock, magiging 9 o'clock ang ating worship service. Pero may registration po kasi ng 8 o'clock. Bakit po may registration? As we go along my preaching, may iintindihan niyo po kung bakit. Now, another thing, sa Sunday po, ay may libreng pananghalian na provided ng church. Ayan po. Okay? Ayan. Libre. Libreng pananghalian. So, ibig sabihin, sabay-sabay tayo, sama-sama tayong manananghalian. Pagpunta nyo rito, makikita nyo po iba yung setup nito. Hindi ganyan na nakaupo kayo ng naka-row, no? Kundi may mga tables so dyan na i-arrange tayo. At kung di ako nagkakamali, mga 19 tables yan nandyan. Tapos, manananghalian mo tayo ng sabay-sabay. At again, ito po ay hindi naman ganong kabongga yung ating tanghalian. Enough para mabusog tayo, enough para mag-enjoy tayo. Kasi po, ang purpose po noon ay, kung natatandaan nyo, 8 years ago, ating pong nilaunch yung pong program sa church na kung tawagin natin ay LOL. Na ang ibig sabihin, Life on Life Discipleship Program. Ang layunin po nito ay upang kayo po ay lalong lumalim sa pagkaunawa, sa tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kasi po, kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos, mas maipapamuhay natin siya, mas magagawa natin siya. At magagabayan po tayo nito sa ating araw-araw na buhay. Ayun naman ang layunin din ng salita ng Diyos. Natututunan natin yung mga prinsipyo na nakapaloob doon, natututunan natin ang mga utos ng Diyos, ang mga instructions ng Diyos. At kapag ito po ay ating nagagawa ng naayon sa gusto ng Diyos, alam naman po natin ng ating Panginoon na hindi po madamot. No? At dito niya tayo pinagpapala. At lahat naman po tayo gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Pero ang pagpapala po ng Diyos kasi conditional yan eh. Hindi niya yan ibinibigay ng hindi naaayon sa kanyang kalooban. At ang pagpapala ng Diyos na naaayon sa kanyang kalooban ay yung pong sumusunod sa kanyang mga salita, sumusunod sa kanyang instructions. So kaya po gusto natin na mas maiintindihan natin ang salita ng Diyos, kung ano instruction niya para masunod natin, dahil ang kaakibat nito ay nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos at pagkatapos po siyempre, ang Diyos po ay pinagpapala tayo in so many ways. So kaya yun po yung layunin ng Life on Life Discipleship program natin. So ang ginagawa ko po doon, nagbuo po tayo ng, sa ngayon po nasa 8 grupo, nagbuo tayo ng tawagin natin ay family at ito ay pinangalanan natin ng mga Bible characters. No? Katulad sa mga katatayan, yung grupo natin, ang tawag ay David Family. So, every first Sunday of the month, nagmi-meet yung mga family na yon. No? Deborah, yung pong David, and other family group. Every first Sunday of the month. Tapos nagdadala tayo ng pagkain, no? Yung kanya-kanyang dala ng pagkain. Tapos doon po sa baba, doon sa ating activity center, ay nagsasalo-salo tayo doon. For 8 years po yan. Pagkatapos ng kainan, mag-breakdown tayo sa mga small groups, and then, nagdi-discuss po tayo ng ating mga, yung pinreach ko for the whole month. So, gumagawa po ako ng mga questionnaire niyan, gumagawa ako ng summary ng aking preaching, tapos yung mga facilitator ng bawat group ay binibigyan po namin ng kopya yan 1 week or hindi lang 1 week, no? Kundi ahead of time, nasa kanila yung summary, nasa kanila yung mga questionnaire, and then pagdating po doon, every first Sunday of the month, yun yung dinidiscuss nila.
Yun yung pinag-uusapan nila. Yung preaching ko for the whole month, at nandoon po guided yon ng mga questions para hindi kung saan napupunta ang usapan. At dahil po doon, mas nagkakaroon ng opportunity ang bawat isa na magbigay ng kanyang naiintindihan, nakakapag-share. O kaya naman, nakakapagtanong. So sa pamamaraan pong ito, lumalalim tayo, lumalawak tayo, mas naiintindihan natin kung ano yung pinag-aaralan natin. Kasi wala naman ho kayong time magtanong sa akin ngayon eh. Wow, di ba? Lahat kayo nakikinig lang, hindi po tayo nakakapagtanong, hindi nakakapag-clarify, at hindi rin kayo nakakapag-share kung ano yung nasa ninyo, no? Nasa isip ninyo. Yun po ay ginagawa natin every first Sunday of the month doon sa LOL Fellowship. So, 8 years na tumakbo yun yan. At marami po sa marami po sa inyo ay hindi nakakadalo nito. Hindi nakakadalo. Walang kinabibilangang pamilya, ika nga, no? Doon sa breakdown group na yon. Marami pong dahilan kung bakit nangyayari yon. Iba't iba ang dahilan. At marahil po ay valid naman yung mga reasons ng iba. May mga dalang anak, no? Kailangan iuwi nila. Mayroong iba naman, yung araw na yun, may trabaho. And many other valid reasons kung bakit hindi sila nakakadalo doon sa gawain na yon. So, although kahit every first Sunday of the month lang yon, pero na-observe ho natin na naging stagnant na siya. Naging stagnant na, hindi na dumadami yung miyembro. No, at yung mga church members natin na hindi kabilang doon, at talagang hindi nakaka-attend. No. So kailangan umisip tayo ng ibang paraan para ho natin na at least kung hindi man 100% ng church members ay kasama po doon sa mga grupo na yon, ay mas marami ang maka-attend doon po sa na yon, sa LOL na yon. So, pinanalangin, pinag-isipan, at ito na nga po, ilulunsad na natin yung pong magiging changes. At ito ay tatawagin na nating Life on Life Community Outreach Program. Bakit po Life on Life? Kasi yung buhay mo ay, kumbaga po, ibinabahagi mo sa buhay ng iba. Ganon. The essence of fellowship, the essence of ng church. Hindi ho tayo yung simba lang, uwi, wala na tayong iba pang activity na kinabibilangan sa church. No? So hindi nagagamit yung ating talento, hindi nagagamit yung ating gift para po una sa paglago ninyo at sa paglago ng iba. So kaya yan po yung dahilan kung bakit sa next Sunday ay magkakaroon tayo ng acquaintance fellowship. At kayo po ay naka-group na po kayo. Meron ng mga leader, no, or facilitator yung inyo pong grupo. Kaya by table yon, by table. I-distribute po kayo. Kaya tayo meron ding registration. And then sabay-sabay ho tayo dito tayo manananghalian. Okay? So, kaya ngayon po ay ito yung aking nais na daling mensahe po sa inyo at saka susunod na Sunday. So sa next Sunday po, dahil first Sunday yon, wala muna tayong communion. Okay? Ang communion na natin ay sa second Sunday. Kaya sa next Sunday, ako pa rin po ang maririnig nyo na magpipreach dito, yung part 2 nitong ipipreach ko ngayon. Karugtong po nito. At sa second Sunday, si Pastor Ed naman ang inyong mapapakinggan. So parang inilagay natin sa second Sunday ng communion at saka yung preaching ni Pastor Ed. Okay? So ganun po ang mangyayari mga kapatid. Kaya ako po ay makikiusap sa inyo. Sa susunod na linggo lang naman kayo medyo gigising ng maaga at magpupunta po dito ng medyo maaga-aga. No? 8 o'clock in the morning. So sa tingin ko naman po, hindi na masyadong maaga yun, lalo na doon sa mga senior citizen. Kasi 2:00 pa lang na madaling araw, gising na kayo eh. Di ba?
Alas 2, alas 3, di na kayo makatulog, pihit na kayo ng pihit. Di ba? So, alam ko po yan, 66 years old na ako eh. Kaya, kanina lang, alas 3 ng madaling araw, gising na ako eh. Di na ako makatulog eh. So, kahit natulog ako mga around 10 o'clock na kagabi. Kaya, paggising niyo po ng alas 3, maligo na kayo, magbihis na kayo. Para makarating kayo dito ng 8 o'clock. Kasi medyo may kabagalan din kayong kumilos. Talagang gano'n, naiintindihan natin yan. So ako po yung makikiusap, mga kapatid, pwede po ba na tayo sa next Sunday ay maaga lang tayo ng 8 o'clock for registration and then 9 o'clock start tayo ng service. At nakaprepare na rin po yung preaching ko for next Sunday. Hindi po aabutin ng mahaba yun. Dahil mas bibigyan natin yung time ng fellowship ng mga group and then we eat lunch together. Magtatapos din ho tayo ng 12 o'clock, okay mag-alala. Hindi ho naka-schedule doon hanggang alas 4 ng hapon. Yun po ay hanggang 12 o'clock din lang. So pagkarapos ng 12, uwian na ho tayo. Okay, so sa next Sunday ho, ay mas maipapaliwanag natin kung ano po yung mga gagawin natin. Again, ang layunin ko po dito mga kapatid, ay lumago ang bawat isa sa inyo sa pag-intindi, sa pag-unawa, sa salita ng Diyos. Yan po ang pinaka-desire ng puso ko, na kayo po ay lumago, lumalim sa tamang pag-intindi sa salita ng Diyos. Okay? So, yun po ang ating gagawin. So, ipagpapatuloy pa rin po natin yun, yung paggawa ko ng mga summary ng lesson na pinreach ko, yung mga questionnaire for discussion, pati po dun sa Friday, no? Pati po dun sa Friday fellowship, ganoon din po yung aking ginagawa. No, merong special announcement. Ayan. Yun. Anyway, sa next Sunday may papaliwanag to eh. Part ito, no? May reminder lang daw dito. Kasi yung magiging LOL natin na dati dito sa church ginagawa every first Sunday, ang mangyayari po sa bahay-bahay na, hindi na dito. Hindi na po dito. Sa bahay-bahay na. Yung dito po nasama-sama every 4 months na. No? Every 4 months. So lahat ng group, kakaroon tayo ng isang worship service na yun po ang pakay natin. Yung fellowship ng mga lahat ng grupo dito sa church. Okay, so mawawala na po yung kainan dun sa baba ng ginagawa natin every first Sunday of the month, magiging sa bahay-bahay na po. At sa next Sunday na po, yung yung ibang instructions dito. Hayaan nyo munang pumunta ako sa preaching ko ngayong umaga. At gusto ko pong maintindihan natin bakit natin gagawin ito. Bakit ba natin gagawin ito, mga kapatid? Kaya sabi ko dyan, we are on a mission. Together po. Together. Hindi po mission ito ng mga leaders lang. Hindi ito mission ng mga pastor lang. Hindi ito mission ng mga Bible study leaders. Mission ho natin lahat. At ano po ang mission na ito na ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Magsisimula po ito doon sa small group fellowship. Ang sabi po sa atin sa Acts chapter 2, verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Ayaw. Ayaw. Bakit ayaw? Yan. Why small group matter? Why small groups matter? Una po, because God designed us to grow in community, not isolation. Ang design po ng Diyos para tayo ay lumago, ay kasama tayo sa community.
kasama tayo sa isang maliit na group. No? Hindi po tayo lalago, believe me, hindi po tayo lalago nang mag-isa lang tayo. When it comes sa salita po ng Panginoon, hindi po lalago yung ating pananampalataya na nag-iisa tayo, na i-isolate natin ang ating mga sarili. It will not happen. Kaya, ang paglago po ay merong mga kasamang iba. Kabilang ka dapat doon sa mga group na nag-aaral ng salita ng Diyos. At dahil po, yan ang design ng Diyos. So, if you live in isolation, you are going against the design of God for you to grow. At hindi ka talagang magpo-progress sa iyong pananampalataya, hindi ka magpo-progress sa iyong paglilingkod sa Panginoon. No? Yan po ang dahilan bakit ang small group ay mahalaga. Dinisign ng Diyos yan. Kahit nung panahon pa ho nila, alam niyo po ba, ang mga Hudyo nung panahon nila, hindi naman ho sila sa templo o yung pinakasimbahan nila lumalago. Sila po ay lumalago doon sa kanilang mga synagogue. Kasi doon po sa templo, pumupunta lang silang lahat ng mga Hudyo doon, kahit saan man silang lupalot ng mundo doon, 3 beses lang ho sa loob ng 1 taon. 3 times lang silang pupunta sa templo. Although, siyempre, yung mga nandoon po na nasa Jerusalem, nagpupunta sila doon every day, yung mga priests nag-o-offer ng mga sacrifices. Pero yung lahat ng mga Hudyo, para sumamba silang sama-sama, 3 beses lang sa isang taon. At sa loob ng isang taon, 1 beses lang bababa ang Diyos sa presensya nila. Pag-uusapan ho natin yan sa Leviticus chapter 16, yung Yom Kippur natin. 1 beses lang sa loob ng 1 taon, bababa ang Diyos sa presensya nila. Saan ho nangyayari ang paglago nila? Doon ho sa synagogue. Or, pag sinabi hong synagogue, ito yung pag nakabuo ng 10 tao at nagtipon sila sa ilalim ng puno at nag-aral ng salita ng Diyos, synagogue ang tawag doon. At meron pong tagapagturo doon. At kaya ito pwedeng nilang gawin sa bahay-bahay, pwedeng gawin nila sa ilalim ng puno, basta may 10 tao na nagtipon at nag-aral ng salita ng Diyos, synagogue po ang tawag nila doon. Hanggang sa nagtayo na sila ng mga struktura para maging formal na yung kanilang pagtitipon. Kaya lumalago sila sa kanilang pag-unawa sa salita ng Diyos, doon po sa small group. Hindi po doon sa templo na napakalaki at napakaraming tao. Sa small group po, doon sila lumalago. Pangalawa, katulad ho ng baga, no, na merong apoy, may sindi. Ito po ay, alam naman nating lahat yan eh. Lahat tayo ng mga nag-iihaw. Diba? Kumuha ka ng isang baga na nagliliyab, ihiwalay mo siya doon sa kapwa niya baga. Unti-unti yan makikita nyo, wala na siyang sindi. Nawawalan na siya ng apoy. Pero yung baga po, pag pinanatili mo siya nakasama ng ibang bagang nagliliyab, ay mananatili siya hanggang sa maubos. Pero ihiwalay mo po yan, saglit lang makikita mo wala nang sindi yan. So ganun din no, as an illustration. Kapag ikaw ay mag-isa lang, hindi ka nakikisama dun sa grupo na nag-aaral, at nakikipag-fellowship, hindi ka lalago talaga. Hindi ka lalago. Hindi po gusto ng Diyos yun na hindi ka lumalago. Gusto ng Diyos lumalago ka, pero ang paglago mo ay dapat kasama ka doon sa grupo. Hindi ka mag-isa. Although may napapanood tayo sa internet, nakakapagbasa tayo, pero that's not the way God designed it for you to grow. You have to grow in group. Yun po ang design ng Diyos. Pangatlo po, may kultura po tayo mga Pilipino eh. Yung sama-samang paglalakbay. Di ba? Ako po everyday nandito ako sa church eh. Monday to Sunday nandito ako. Buong maghapon, from 8 in the morning hanggang 5 o'clock, nandiyan po ako. It's either nag-aaral ako sa umaga,
And then sa hapon, nag-woodworking ako. Gumagawa ako ng mga projects para dito sa church. And most of the time po, pag mag-isa lang ako dito, maalis sila Makmak, si Francis, dahil meron silang mga inaasikaso. Ako lang ho naiiwan dito. Alam niyo po, ang laki nitong natin, 1,705 square meters ito. Although may mga aso dyan, nakasama ko. Pero ramdam ko yung lungkot. Sa totoo lang ho, nalulungkot ako pag ako lang yung mag-isa nandito. Nag-iisa ako dyan sa kwarto, sa opisina, nag-aaral ako dyan, pero pag lalabas ako, ramdam ko po yung lungkot. No? Kaya sa totoo lang, hindi ako mabubuhay ng ako lang. Hindi ho ako sanay wala akong nakikitang ibang tao. Dahil kulturang Pilipino yan eh. Kahit nung kabataan ko pa na hindi pa ako born again, mabarkada ako eh. Wala naman ho sa atin dito. Lahat tayo may mga kaibigan, lahat tayo may mga barkada, lahat tayo nagdaan dyan. Di ba? Sama-sama tayo. Minsan kahit sa kalokohan, magkakasama, at masaya tayo ng ginagawa. Kultura ho natin yan eh. Hindi ho tayo mga Europeans. Ang mga Europeans ho, sanay sila na mag-isa lang, mas gusto nga nila yon. Sanay sila ng walang anak. Sanay sila ng dalawa lang ang anak o isa lang ang anak. Pag naging tatlo ng anak, sobrang dami na nun sa kanila. Sa atin, 8 na anak, gusto pang gumawa ng 2 Di ba? So masaya tayo ng ganoon. Masaya po tayo ng ganoon. Kultura natin yan eh. Kaya samantalahin po natin ito. Na nasa grupo tayo, masaya tayo. No? So this is where the discipleship is in action. Yung pong magkakasama kayo sa maliit na grupo. Hindi po lahat nakaasa sa pastor ang paglago, kundi nasa bawat isa sa atin. Lalago tayo sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, ito yung early church model eh. Ang sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Sino tong mga day na ito? And they, sino yung day na yon? Sila po yung mga mananampalataya. Sila po yung mga disciple ni Jesus Christ. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. No? Teaching and fellowship. To the breaking of bread. They eat together. And the prayers. They prayed together. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. So pag sinusunod natin yung biblical design ng Diyos, kumikilos ang Diyos po doon eh. Meron pong mga nagaganap na himala, may mga nagaganap na pagkilos ang Diyos kapag po tayo ay nandoon sa ganoong grupo dahil gusto ng Diyos yun eh. Gusto ng Diyos na nakikita niya yung kanyang mga anak na nagsasama-sama, nag-aaral ng salita niya, nagpapanalanginan, nag-fellowship sila. Gusto po ng Diyos yun kasi family talaga. No? Kaya nga, makita natin ang ating pong amang nasa langit, hindi niya pinatawag ang sarili niya na president. Hindi niya pinatawag ang sarili niya na prime minister. Pinatawag niya ang sarili niya na Father. Bakit to? Kasi family. Family talaga ang concept ng Diyos. Kaya gano'n na lang ka-sacred sa kanya yung husband and wife. Gano'n lang ka-sacred sa kanya yung family. And so dito po, may kanya-kanya tayong biological family, pero pagdating dito, mayroong church family tayo. And we can experience that through small group. Verse 44, and all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So nandun po yung pagtutulungan. Nandoon po yung damayan. No? Kultura naman natin yan eh. Yung magdamayan talaga, di ba? Huwag nating alisin po yun. Yung kultura na yan. Well, of course, meron pong ibang context yan ha, nung binenta nila yung kanilang mga possession. At iba ho yung context nun. But the thing is, the principle na makikita natin dito, they even
went to the extent of selling their properties just to help those who are in need. No? For those who are capable, they went even to that extent in helping one another. So this is the community that God wants to see. This is the family. Di ba sa pamilya po naman ganyan normally. No? Normally sa pamilya, talagang nagtutulungan yung mga magkakapatid, yung mga magulang. At yan ay hindi na bago sa atin. No? Verse 46, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes. Day by day. Tayo naman po, hindi naman pupunta dito araw-araw. Again, iba po kasi yung situation nila noon, kaya talagang everyday pumupunta sila dun sa temple. Those who live in Jerusalem and those who are near Jerusalem. Now, for those living, kumbaga po, malayo sa Jerusalem, nakatira sila sa ibang bansa, 3 times a year, uuwi sila talaga doon sa kanilang bayan, at lahat sila pupunta sa Jerusalem para pumunta sa temple. Pero yung iba po na malayo, doon sila house to house sila na nangyayari. And they receive their food with glad and generous hearts. Kaya po yung magiging setup natin doon sa house to house na, hindi na ho dito sa church, magkakaroon pa rin po ng kainan. No? Hindi po mawawala yun. Magkakaroon pa rin ng kainan. I-explain natin, papaliwanag natin yan sa next Sunday po. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So it is the Lord adding to their number. Pero anong setup po? Ang setup nila, they meet in small group. And daily, the Lord is adding number to their group. Why? Because sinunod nila yung formula ng Diyos eh. Ginagawa nila yung design ng Diyos eh. Diba? So kaya dahil nandun yung favor ng Diyos, dahil nga sinusunod nila, and the Lord is blessing them with more member, with more people doon sa kanila pong small group na yon. And may pakialam po tayo sa community natin, mga kapatid. Hindi po pwedeng isolated tayo dito, secluded tayo dito, tayo lang. Meron po tayong community na kinabibilangan sa labas at kailangan ma-reach out natin sila. Okay? And of course, ang pinaka-effective na para ma-reach out sila ay through the Word of God. No? So unang-una, they devoted themselves to teaching. Kaya po talagang, yung pong preaching ko talagang sinasummarize ko po yan. At nagbubuo ako ng mga tanong, mga questions para for discussion, para guided, para yung nagpa-facilitate ng discussion, hindi na rin po hirap na mag-create ng questions, ng answers, at mas nagagabayan po para hindi kung ano-ano ang pinag-uusapan doon sa small group. Kaya talagang tinatrabaho ko po yan, mga kapatid. Ginagawa ko po yan. No? Para magabayan yung mga facilitators at magabayan po kayong lahat sa inyong paglago. Pero, again, magiging effective lang po yan kung magpa-participate kayo. Pero kung hindi kayo magpa-participate, then yung ginawa ko pong yun is just a piece of paper. Wala pong silbi yun kung walang magpa-participate. No? Pero, minsan pinanghihinaan ako ng loob. Aminin ko sa inyo, pag nakikita ko, 3 lang yung umaten, 5 lang yung umaten, sa Friday makikita ko yun at yun ang umaaten, no? Salamat sa kanila, hindi nagsasawa, kaya hindi rin ako nagsasawa. Pero minsan nakakaramdam mo ako ng lungkot kasi parang ang dami mong pagod, ang dami mong hirap, pero ayaw mag-participate ng mga tao, ayaw umattend. Diba? Para bang minsan dumarating po ako talaga sa point na yon, Lord,
Ang hirap mag-aral, ang hirap mag-prepare, tapos ang mga tao ba't ayaw? Kaya ito, sabi namin, isip ulit tayo ng paraan, huwag tayong susuko. Tingnan natin kung mag-work ito. 8 years eh. 8 years. Nandiyan naman sila eh. May mga umaattend naman po. Pero ang gusto natin ay umattend ang majority. Dahil ayaw natin na 20 lang ang lumalago. Gusto natin lahat lumalago sa Panginoon. Kaya, sige lang, gawin natin ito. Gawin natin, no? They devoted themselves to teaching and fellowship and shared meals. Kasi yung pong pagkain, hindi yan pagkainan lang. In the eyes of God, it is a form of worship. No? It is a form of worship. Kaya nga po, alam niyo po ba na pagdating sa millennium, yung 1,000 years, na naghahari na ang Panginoong Jesucristo dito, hindi na po ang mga corrupt officials ng mga gobyerno, ng mga bansa, ang naghahari na ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, hindi aalisin ng Diyos ang bad taste natin, ang taste bud natin, yung panlasa, at bahagi ho ang pagkain. Kaya huwag kayong mag-alala, kakain pa rin tayo sa millennium. Ha? Hindi ho inaalis ng Diyos yan. Kasi it's a form of worship sa kanila. Ang pagsasalo-salo, kahit pansit lang yan, kahit nasapin-sapin lang yan, nagkapi lang tayo dyan, or pandisal lang yan, at nagsalo-salo tayo, yan po ay form of worship sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No, fellowship, doon po maganda eh, kasi habang nagkakapi kayo, minsan kung saan-saan napupunta yung kwentuhan eh. Di ba? Kung saan-saan, kung ano-ano pinag-uusapan, pero it's a form of fellowship. It's a form of getting to know each other. Because you cannot live in isolation. Pangatlo po, diyan din nangyayari yung prayer and unity. Di ba? Kung doon po, minsan ito, hindi tayo mapansin dito, uuwi tayo, may need tayo, hindi tayo na ipanalangin. Samantalang kung may small group po, meron po tayong venue para brother or sister, kapatid, ate, kuya, panalangin mo naman kasi yung anak ko magte-take ng board exam. Di ba? Panalangin mo naman yung tatay ko, nasa ospital ngayon. Panalangin mo naman yung tiya ko, nasa probinsya, walang pera, kailangan nila ng, dahil meron silang babayaran sa ospital doon. So many things na pwede natin pong dalhin dun sa small group in prayer. At meron pong mananalangin para sa atin doon. Meron tayong panatag ang kalooban natin na ipagpe-pray tayo doon sa small group na yon. Okay? And then, daily gathering with glad hearts. Diba? Maganda po yun eh. Kasi, sabi nga sa inyo, pag ako po nandito, nag-iisa na lang ako. Pag alam kong wala na akong kasama rito, malungkot ako eh. Nalulungkot ako. Ewan ko, meron noong pakiramdam talagang gano'n. Bababa ako dyan, pupunta ako doon, kakain ako mag-isa. Tapos, papanig ako, ikot-ikot ako dito. Ang laki ng lugar namin, nag-iisa ako, walang laman ng building. Malungkot ako eh. So, ibig sabihin, malungkot ho talaga pag nag-iisa ka. Di ba? Whereas kung meron kayong ganon, may gathering once a month ho lang natin gagawin yan eh. Hindi ho yan linggo-linggo, by the way. Yan pong house to house natin yan, LOL na yan, once a month. And once a month, maximum of 2 hours lang yan. Hindi pa ho ba tayo makapag-spare ng time natin? Once a month, 2 hours, to fellowship with our brothers and sisters, to pray with them, to learn from the Word of God. Masyado bang malaki ang kakaining oras sa atin nun? Masyado bang maaabala tayo sa 2 oras sa isang beses sa isang buwan? Come to think of it, malaki ho ba yung kinakain na oras sa atin nun? Now, and this is where we grow in the Word together. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 16,
Let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of God, you allow it. Paano mo i-allow yun? You take part. You participate. Kaya sabi dyan, let the word of Christ. Ano ba yung word ni Christ? Pag tinignan natin, ang itinuro po ni Christ yung Torah. At yun ang itinuturo ko dito every Sunday. At yun yung ginagawan ko ng summary. At yun yung ginagawan ko ng questionnaire na pinag-aaralan doon sa LOL. Yun yung pinafacilitate na discussion ng mga facilitator natin sa LOL. The Word of Christ, the Torah. Sabi niya, let the Word of Christ dwell, manirahan, no? Manatili, manahan sa iyo, richly, teaching and admonishing one another. Hindi po yung leader lang, kundi yung bawat isa, they exchange experience, they exchange their learning, they exchange their burdens sa bawat isa, in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Kami po ng mga katatayan, pag may prayer morning watch dito, doon po sa gazebo, nandun kami. No? At may maglilid ng pagkanta. Lahat po kami, maniwala kayo sa hindi, sintunado. Kaya pag nagsimula na kaming kumanta, nagtatahulan na yung aso, nagtitilao kanyang manok, pero tuloy lang kami. No? Tuloy lang kami, kanta lang kami. Kasi it's not really kung sintunado ka, hindi, kundi we are singing praises to the Lord. At magkakasama kami dyan, nag-aalmusal kami. No? So, si Pastor Ed nga, sangad pa ng yung aalmusalin namin. 2:00 ng madaling araw, sinasangad na yung kakainin namin ng 8:00 eh. And we talagang masaya, kami. Masaya kami uuwi. Minsan na-extend pa yung aming pag-i-stay dyan. One time, pumunta kami dyan. Lahat to ng dalang pagkain, pandesal. Kaya isang sakong pandesal yung kinain namin dyan. And talagang, we thank the Lord. We thank the Lord. So, it's an experience na gusto ng Panginoon. Kaya please join us, mga kapatid, ha? So, this is where we can share our insight and we are accountable to one another. Ano pa po? Dito natin yung magagawa yung kumbaga po yung application, practical application ng natututunan natin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, alam nyo, napaka-safe ng space na ito for questions and growth. Kasi kung halimbawa 10 lang kayo doon, may katanungan ka, hindi ka nag-aalangan eh. Di ba? Kasi kaysa dito, meron bang tatayo sa inyo dyan na malakas ang loob? At may tanong ho ako, Pastor. Kahit may tanong kayo, you keep it to yourself. Tapos hindi nasasagot. Whereas kung meron po kayong maliit na group na ganon, you can share. Alam mo, brother, alam mo, sister, may tanong ako, hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi ni Pastor eh. So, and then, nasasagot po, natutugunan yung ating mga tanong. And from there, natututo tayo. Tumatalas yung isip natin, di ba? So, what else? Bearing one another's burden. Sa Galatians chapter 6, verse 2, sabi po doon sa may baba, yung nakayelo, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Yung law po doon, fulfill the instruction of God. Okay? So, dito tayo nakakakuha ng ating prayer support. No? Kami pong mga pastor, hindi ko pastor na kami, hindi na kami nangangailangan ng prayer. And medyo lamang lang ako ng konti sa inyo, mga kapatid, kasi lahat ng tumatayo dito sa harap, pinagpe-pray ako. So, pero kailangan nun namin ng prayer support. We badly need prayer. And I believe na lahat tayo, for that matter, we all need prayer. No, we all need prayer. Minsan tahimik lang tayo, pero alam ko po na lahat tayo nangangailangan yan. Minsan emotionally disturbed tayo.
meron pong magkikare sa atin. Meron tayong shoulder to cry on. Minsan di natin masabi sa magulang natin, pero pwede natin sabihin doon sa ating kapatid sa Panginoon, no? Or sa leader, o sa Bible study leader natin. And then, meron po tayong kasamang naglalakbay. Alam natin na hindi tayo nag-iisa. Alam natin na, lalo na kung yung pong kapatid ay nagkaroon din ng almost the same na karanasan, na dumaan sa ganoon, nalalaman mo na hindi lang pala ako ito, meron din palang dumadaan sa ganito. Malaking bagay po yun eh. Kasi minsan meron tayong maling notion na parang ako lang ang dumadanas nito parang yung iba hindi Pero when we learn that yung ibang tao po ay dumadaan din sa ganon, nagbibigay yung ito ng sa atin na encouragement na merong nakakaintindi sa atin. May nakakaunawa sa dinadaanan natin. Di ba? May kasama tayong naglalakbay. Now, stirring up love and good works. In Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, sabi po dyan, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Meaning, how to encourage one another in love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Mga kapatid, paparating na po talaga ang Panginoong Hesukristo. Kung hindi niyo po nasusubaybayan ang nangyayari sa Israel, alam niyo po ba sa Israel ngayon, templo na lang ang kulang. Yung matayo, yung temple nila, yun na lang ho ang kulang. Kasi na-identify na ho nila kung sino yung high priest. May pangalan na yung high priest. Ipinakilala na po in public yung magiging high priest nila. Kasi kung wala pong priesthood, hindi rin kahit may templo, hindi rin matutuloy. In prophecy, kailangan magkaroon ng matayo yung pangatlong templo. Yun na lang ho ang kulang Kasi nagtayo sila noong Temple Institute. Pati po yung damit na susuotin ng mga priest na maglilingkod doon sa temple, nakatahina. Yung model, isusukat na lang doon sa mga At nagte-training na ho yung mga Levites na gaganap doon sa kanilang mga temple sacrifices. Yung pong menorah na ilalagay doon sa templo, nakanandoon ho sa gitna ng plaza nila. In pure gold, nandoon ho, naka-eskaparati siya at mga 6 feet ang height. Nandoon na ho. Yung trumpet na gagamitin, nandoon na. Lahat to, buo na. At nagpa-practice na yung mga priest. Pumupunta sa titingnan lang kung paano yung pagkatay ng kambing. At yung red heifer. Meron na pong nasa city of, kung di ako nagkakamali, sa may Haifa, sa Israel. Meron na ho sila galing sa Texas yun. Isinip papuntang Israel. 5 red heifer, inaalagaan ngayon doon. Hindi ho matutuloy ang kanilang sacrifices kung wala yung red heifer. Kasi yun ang unang kakatayin para sa purification process nila. Nandun na ho. Buhay na, inaalagaan na nila yung red heifer. 5, inaalagaan nila doon sa Israel. And lahat ho, lahat in place. Ang kulang na lang yung templo. Pag natayo yung templo, mga kapatid, ayan na. Yan na po yan. Yun na lang ang kulang. So kaya, the day is drawing near. The day is drawing near. Hindi ko po inaalis na maghanap buhay tayo, magtrabaho, magnegosyo. But please, put time sa paglago mo sa Panginoon. This is for you. Kapag ikaw naman ay lumago, wala na pang ibang makikinabang diyan, kundi unang-unang ikaw. At sa iyong paglago, gagamitin ka ng Diyos para yung iba naman lumago rin sa Panginoon. Di ba? At ikaw ay magiging kagamit-gamit sa Panginoon. But you have to step forward and take part. Kasi kung hindi mangyayari yun, hindi ka naman itutulak ng Diyos Ikaw ang magdidesisyon, kaya sabi diyan, let the word of Christ, pabayaan mo. Di ba? Meron pong participation on your part para mangyari yun.
kailangan mag-take ka ng active participation. Now, dito po natin kumbaga yung encouragement na kailangan natin ay dito natin mararanasan. Yung pong motivation to serve. Di ba? Kung nag-iisa ka, sino magmo-motivate sa iyo para mag-serve? Ang hirap kong i-motivate ang sarili, ha? Pero kung meron ka nakikita na ang sipag-sipag ni kapatid na ganito, no? Ang tiyaga-tiyaga naman ni kapatid na ganito, na-encourage ka, tulungan ko nga. Kasi para gumaang naman yung burden sa kanya, para gumaang naman ang kanyang namomotivate ka eh. Kasi meron kang nakikitang need na pwede ka makakontribute para ito ay umayos, gumaang. And ano pa po? Masaya po yan eh. Ang totoong kasiyahan po ay nandoon eh. Meron kang napupulfill mo yung ipinagagawa ng Diyos sa iyo at nakikita mo dun sa kapwa mo. Kahit na, siguro naman lahat tayo nagkaroon kahit pa paano ng pera, di ba? Pero alam natin, wala ho dyan talaga ang kasiyahan eh. Kahit na kwarto-kwarto pa ang pera mo, kahit na limpak-limpak pa yung pera mong yan, di ba? Puro sakit lang ng, kaya nga ang sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Di ba? So, yung pong kumakain tayo 3 beses maghapon, nakatira tayo sa maayos na tirahan, nagdadawit tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. After all, hindi ho ito talaga ang mundo natin eh. We are just passing through. Darating yung time, dadalhin tayo ng Panginoon sa new heaven and new earth, na kung saan siya yung hari. Wala hong korupsyon. Di ba? Kanina po, on the way namin dito, sabi ko kay Sister Lily, alam mo, pagdating ng millennium, pag si Jesus Christ ang nag-ahari dito, kapag tinanong ako saan ko gustong mamuno, sasabihin ko, Lord, wag mo akong lagay sa Pilipinas. sabi ni Sister Lily, ako sasabihin ko, Lord, lagay mo ko sa DPWH. Para lahat ng corrupt doon. Ipabibitay ko. No, joyful obedience, masaya. No, masaya. Well, don't get me wrong, ako po'y masaya dyan, na nag-aaral, masaya ako dito. Nakakaramdam lang ako na kasi nag-iisa ako dito, kaya ako nalulungkot. Pero masaya po ako doon sa ginagawa ko ngayon, after my retirement. Now, common excuses, pag-usapan natin ito. Common excuses and biblical response. Overcoming barriers. Ano ang mga excuse natin? 3 lang ho ang isinulat ko dito. Ano yun? Unang-una, Pastor, busy ako eh. Busy, walang time dyan eh. May negosyo ko, may trabaho ako, may aalagaan ako, etc., etc. Gagawin ako sa bahay, etc., etc. Pero sabi po sa atin sa Bible, seek first the kingdom of God. Yung po bang, uulitin ko yung tanong ko, yung po bang 2 oras sa loob ng 1 buwan, minsan lang sa 1 buwan, malaki po ba ang kinakain oras talaga sa atin nun? Ha? Alam nyo kaya po merong Sabat ang Diyos eh. Dahil yung Sabat ay kapahingahan ho yun. Araw ng kapahingahan. Gusto ng Diyos na magpahinga tayo. Meaning, hindi po yung maihiga ka maghapon sa kama at magtutulog ka maghapon, kundi yung normal na ginagawa mo, puro hanap buhay ka na sa loob ng 1 linggo, 6 na araw. Yan mo bang isang araw o 2 oras ay hindi natin maibibigay para sa pahinga ng katawan natin at pagsamba sa Diyos? At yung po bang LOL Fellowship na 2 oras lang sa loob ng 1 buwan, malaki ho ba ang kinakain talaga nun? Pangalawang excuse, mahihiyain ako. No? Mahihiyain ako. Well,
Convince yourself, dahil ito po ang sinabi ng Bible, na lahat tayo may kanya-kanyang gift. Merong maaring isa ay may gift in teaching, ikaw ay wala ng gift of teaching, pero meron kang ibang gift na pwede mong i-contribute doon po sa group. May kanya-kanya ho tayong gift. Kaya, hindi ka naman pipilitin na mag-preach, hindi ka naman pipilitin na magturo, hindi ka pipilitin mag-pray. Ha? Yung mere presence mo ay malaking blessing na ho yun. Kahit hindi ka nagsasalita dyan, kasi hindi naman yan ang ine-expect sa iyo eh. Yung mere presence mo, malaki pong blessing na yon sa iba. Ayaw mo ba maging blessing ka? Of course, lahat tayo gusto natin maging blessing. Yung presensya nyo po doon, blessing na yon. Yung wala ka at tinahanap ka, nagdudulot ho ng kalungkutan sa puso ng mga nandoon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pag ikaw ay wala doon, nasa somewhere ka na nagdudulot ka ng kalungkutan doon sa mga nandoon. Kasi hinahanap ka eh. Nasaan na kaya si kapatid na ganito? Di ba? Kaya, gusto mo maging blessing, pumunta ka doon. Umattend ka. Yung presensya mo doon ay blessing na sa kanila. Okay? And you will also be blessed by their presence. Pangatlo po, I attend Sunday already. Nagsisimba naman ako every Sunday. Ba't pa ako a-attend dyan? Extracurricular activities. Sa kanila nga ako, daily Day to day nagmi-meet sila. Daily. That's how they grow. Tayo po, once a month. Hindi po daily. Once a month, 2 hours. Ipagdadamot mo pa ba yan, kapatid? Your role is vital. Every member matters. Ha? You don't need to be a teacher. Katulad ng sinasabi ko, meron mo talagang binayayaang magturo eh. Kung wala ka noon, then that's okay. Para wala pong iniwan. Ako hindi ako binayayaan talaga sa pag-awit eh. Kahit anong kanta ko, talagang sumusuko ang kanta sa akin eh. Talagang wala ako sa katono-tono. Hindi ko nadidinig ang mga nota eh. No? Yung gitara po, pagka in-strum yung ganun, iisa lang ang tunog sa akin lahat nun eh. Wala ako nun. Kaya kung lalagay niyo ako sa grupo, pagkatapos sasabihin mo, Pastor Dante, ikaw po ang mag-song lead. Eh, hindi ko gift yan. Pero pag sinabi mo sa akin, Pastor, ikaw ang magturo. Okay, good. Tuturo ako. So, I can be a blessing sa pagtuturo, you can be a blessing sa prayer, you can be a blessing sa pagkanta, you can be a blessing sa mga pagtulong. Marami po eh. May kanya-kanyang gawain. No? Pangalawa po, your story and prayers are gifts. Your story and prayers are gifts. Yung mapakinggan namin yung pinagdaanan mo, paano mo na-overcome. Yung panahon na may sakit ka, kung paano ka pinagaling ng Panginoon, it's a gift. No, nakikita nila na buhay ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa ibang tao. Pero paano nila malalaman yun kung di mo isi-share? Ito po, mga kapatid. Discipleship happens in circles, not in rows. Ito po, yung nangyayari ngayon. Naka-row kayo, Naka-row, di ba? Wala kayo sa circle. Pero discipleship po, nangyayari yan kapag nakapaikot kayo. Nagkakakitaan kayo, nag-uusap kayo, nagbabahaginan kayo. So, ano ang call to action? Matatapos na po kayo. Ako. Step into community. Take part, no? Join a group. Kaya naman, baka naman po, naku, sa Sunday, pag gugupuin ako, hindi ako a-attend. Ayoko nga. No? Sa susunod na Sunday na lang ako. Baka naman ho, ganun ang gawin natin, ha? Hindi ako a-attend sa next Sunday. Hindi po ganito.
No? Magyayaya pa ako ng iba na umattend sa Sunday. Yan, tatawagan ko, ite-text ko, i-email ko. Kasi hodang mag-TikTok ako, para lang mapansin ako, para ma-invite sila. Brothers and sisters, please, join a group. Alam nyo, dito ho sa church, kaya nga sabi ko, this is a place for everyone, and everyone has a place in this church. Hindi kayo outsider dito. Okay? Kaya si Ate Gina Andal na taga Sarangani, ayan, ma-attend sa atin ngayon. Galing pa po ng Mindanao yan. Oh, nagbo-volunteer ho yung isang group sa Mindanao daw. De biro lang, Ate Gina. But please join a group. Please. Naririnig niyo po ba ako? So kung wala pa kayo dun sa group, please join. Please attend next Sunday. Please attend next Sunday. And then, mag-host po kayo. Ako, ang iniisip ko po, yung unang-unang meeting ng group ko. Kabilang mo ako doon sa group, ha? Baka sabihin nyo, hindi ako kasama. Kasama po ako doon sa group. Ang aking facilitator doon, si Mark. Si Kuya Mark. Diyan. Yan. Ang iniisip ko po, yung unang meeting namin, doon sa bahay namin gagawin. Doon kami. Oh? Maraming tubig doon eh. Sarap, malamig ang tubig doon. So, I'm willing to host yung isa pang meeting. At dahil kung halimbawa po, mga kapatid, 10 kayo sa grupo, mag-host ka lang ng 1 beses sa loob ng 1 taon. Malaking abala ho ba yun? Sa loob ng 1 taon, baka hindi ka pa makaikot eh. No? Hindi ka naman mag-aabala kasi kanya-kanyang dala ng pagkain. At hindi naman po kailangang magarbuhan ng pagkain. Sabi ko nga kung may dalang sapin-sapin, okay. Sabi nga sa inyo, nung prayer meeting namin dito, 3 sako ng pandesal yung dala namin dito. Wala pang palaman yun, pero masaya kami. No? Masaya ho kami na nagsishare. So, kaya gusto natin dalhin sa kanya-kanyang tahanan. Kasi po, gusto rin natin yung ating mga kasamahan sa bahay, makasama na hindi natin nakakasama sa church. Yung kapitbahay ho natin na hindi natin madala, yun pag in-invite mo, di ba, 2 tumbling lang, nandun na siya. Kahit naka-short, naka-t-shirt, naka-sando, atin doon nandun lang sila Invite others. Sabi nga sa Proverbs 27:17, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. At ito po ang ating prayer. Lahat po tayo out loud, ipagpe-pray po natin ito ngayon. Okay, sabay-sabay walang hindi magpe-pray. Lahat po tayo magpe-pray at lalakasan mo natin ang pag-pray natin. Open your mouth and pray this prayer po. At the count of 3, sabay-sabay ho tayong manalangin. 1, 2, 3. Lord, thank you for the gift of fellowship. Stir in our hearts a desire to grow together, to learn together, and to walk in unity. May our homes become places of your presence, and may our small groups become fires that ignite revival. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay aawit bago po tayo mag-closing prayer. Hallelujah. Tayo po yung muling umawit sa Diyos na buhay. Amen.
buhay ko alay lang sa iyo, O Yahweh. Buong buhay ko daan lang sa iyo, Jesus. Bawat hiling na sa puso'y nanggagaling, at ika'y manahimik at hangarin. Buong buhay ko handog ko sa iyo, O Diyos. Buong buhay ko alay lang sa iyo, O Yahweh. Buong buhay ko daan lang sa iyo, Jesus. Bawat kilos at galaw at pangitain, sigaw ng kaluluwa ng isip at damdamin. Buong buhay ko handog ko sa iyo, O Diyos. Ang lahat sa aking buhay ay tanggapin. Italaga pupukin niyo at banalin. Buong buhay ko handog ko sa iyo, O Diyos. Ang lahat sa aking buhay ay tanggapin. Italaga pupukin niyo at manalin. Buong buhay ko handog ko sa iyo, O Diyos. Buong buhay ko alay lang sa iyo, O Yahweh. Buong buhay ko daan lang sa iyo, Jesus. Bawat kilos at galaw at panghihigain, sigaw ng kaluluwa ng isip at damdamin. Buong buhay ko handog ko sa iyo, O Diyos. Ang lahat sa aking buhay ay tanggapin. Italaga pupukin niyo at manalin. Buong buhay ko handog ko sa iyo, O Diyos. Ang lahat
Italaga, italaga, tupukin mo at manalangin. Buong buhay ko, handog ko sa inyo, O Diyos. Buong buhay ko, handog ko sa inyo, O Diyos. Pagkain ka, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha ng lahat ng narito sa lupa, maging sa langit. Kami po ay nagpupurit na papasalamat sa mga salita mong aming pinagsaluhan, sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, sa pag-aaral at pagtuturo ng aming butihing pastor. Salamat po sa katagumpayan ng aming katatapos na gawain. Pagpalain mo po ang bawat nakarinig at naging bahagi ng gawain ito. Dalangin ko po na patuloy mo kaming bigyan ng pagkauhaw sa iyong mga salita na aming pinag-aralan tuwing araw ng Biyernes at Linggo. Loobin mo po na patuloy kaming mag-aral at makasama namin ang bawat isa sa pag-aaral na ito. Loobin mo rin po na ang mga kapatid namin na hindi nakadalo ngayon ay makasama namin sa susunod na mga gawain. Pagpalain po ninyo kaming lahat mula sa aming mga pastor at maging sa aming mga pamilya. Ipagkaloob mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sa aming pag-uwi at paghihiwa-hiwalay, samahan kami ng iyong mga anghel na naligtas kaming makarating sa aming mga tahanan. Maraming salamat po sa iyo. Sa iyo ang papuri at pinakamataas na pagsamba. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Ate Lita. And paki-remind nga po yung katabi nyo sa next Sunday, 8 o'clock. At a-attend ka. Ayan, pakisabi po doon sa katabi nyo, a-attend ka. Hahanapin kita. Babantayan ko. A-attend ka. Mga kapatid, maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. You are dismissed. God bless you all. 8 a.m. po yun ha. 8 a.m.